Para po sa devotion natin patungkol sa unconditional love, yung pag-ibig ng Diyos sa atin na walang kondisyon. So, meron po ako mga verses na sinulat dito, pwede po nating basahin. Pero gusto po i-emphasize yung Romans chapter 5 verse 8. Sabi po dito, "But God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us." Subalit, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Dito po makikita natin na yung pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Diyos, ay wala pong kondisyon. Sabi po rito, while we were still sinners, noong tayo'y mga makasalanan pa, minahal tayo ng Diyos. Si Kristo'y namatay para sa atin. Ito yung mga panahon na pinakita ng Diyos yung pag-ibig niya sa atin. Nung mga panahon na hindi tayo kamahal-mahal, hindi tayo kaibig-ibig, nung mga panahon na nagre-rebelde tayo sa Kanya, ito yung mga panahon na pinakita niya yung pag-ibig niya sa atin ng ating Panginoong Jesucristo ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo. But God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Ito po yung tinatawag nating unconditional love or pure love. Now, isa pong puntos na binigyan natin ng diin dito, no? Number 1 po, pure love is investing without expecting ROI. Yung ROI po, ibig sabihin return on investment. Yung totoo at purong pag-ibig, ito yung nag-i-invest ka ng panahon, nag-i-invest ka ng oras, nag-i-invest ka ng energy mo, strength, even money, or attention sa isang tao na hindi ka nag-e-expect ng benefit or return on investment o yung kikitain natin o yung something na magpapasaya sa atin. Talagang pure love I'll give you pure love without expecting anything. Yan po yung tunay na pag-ibig. Alam niyo po yung mag-asawa, pag merong pure love, yung husband and wife mayroong pure love, wala magiging problema Ang magiging problema lang naman, pag ito o isang party, kinulang sa pag-ibig, tapos humihingi pa, no? You need to do this, those, and that. You know, yung demand ng demand. Sobrang demanding, pero kulang naman sa pagbibigay ng pag-ibig. That's the problem. At dyan po, nagkakaroon ng matitinding mga pag-aawayan ang mga magkarelasyon, mga mag-asawa. So, pure love is investing without expecting ROI. Pure love does not diminish due to failures. Hindi po dapat kumukonte yung pag-ibig natin or humihina yung pag-ibig natin dahil sa pagkakamali ng ating kapwa. Pagkakamali ng asawa. Nakakalungkot lang isipin kasi ang daming mga relasyon na actually most relationships, most marriages, nagsimula yan sa pag-iibigan ng mag-asawa. Yung alam mo yung hindi nila matiis na hindi sila mag-uusap, magtatawagan, magbababad sa usap na minsan wala namang kabuluhan pero dahil kilig na kilig, talagang todo sila usap, no? Gusto nilang magkasama palagi. Doon nagsisimula yung relasyon, marriage. Pero as time goes by, pag nakikita na nila yung kanilang mga kamalian, yung mga pangit na ugali ng isa't isa, yung pag-ibig nagdi-diminish, kumukonti na kumukonti. At dyan po na pumapasok yung divorce sa ibang bansa. Dito naman sa Pilipinas, hiwalayan, no? Legal separation, or annulment, or basta na lang maghihiwalay. Bakit po ganun? Kasi po, yung pag-ibig, hindi pure love Yung pag-ibig, nagmumula lang sa kanilang sarili. Na as time goes by, kumukonti na kumukonti yung pag-ibig nila dun sa kanilang asawa. So, yung tunay na pag-ibig po o yung unconditional love, it does not diminish due to failures. And pangatlo po, pure love can only be outsourced from Christ. Yung pure love po or unconditional love nanggagaling lang talaga sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, kung gusto mo ng successful relationship, hindi po tayo humuhugot sa sarili nating pagmamahal.
Gusto mo ba ng successful marriage? Gusto mo bang ma-improve yung iyong marriage or iyong pag-ibig? You need to outsource. Kailangan kumuha ka ng pag-ibig sa Panginoon Jesucristo mismo. You have to love the person from the very heart of Christ. So I hope meron po kayo natutunan dito sa devotion natin na ito. I know, no, minsan napakahirap umibig, napakahirap magmahal. Pero pag naunawaan natin na wala kasi talaga tayong paghuhugutan maliban kay Kristo, at tumingin tayo sa krus ng Panginoon Jesucristo na minahal niya tayo ng buong buo, ng walang kondisyon, dun pa lang tayo magkakaroon ng paghuhugutan ng pag-ibig. We will be able to love others because we outsource our love from God. So, I hope ma-apply po natin ito sa ating mga buhay at patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. See you po sa susunod nating mga devotions.